Sa ikalawang araw ng pagdinig ng Luneta bus hostage-taking sa Hong Kong, umupo na sa witness stand ang mga Hong Kong national na unang pinalaya ng hostage-taker na si Rolando Mendoza. Pinag-usapan din kung posibleng maidaan na lang sa internet ang testimonya ng mga Pinoy. Mula sa Hong Kong, ikwento mo, Jovi Francisco. Gumising ang mga taga-Hong Kong na ang laman pa rin ng mga balita ay tungkol sa pagbubukas kahapon ng investigasyon sa Manila bus hijacking tragedy. Lahat ng pahayagan dito, mapa Ingles o Chinese newspaper, nasa headline ang balita. Para sa mga Pilipino rito, mabuti na't naumpisahan ang paghahanap ng hustisya ng mga taga-Hong Kong para sa mga namatay nilang kababayan. Sa ikalawang araw ng pagdinig sa kasong ang lain ay malaman kung namatay ang mga biktimang Hong Kong national sa kamay ni Rolando Mendoza o dahil sa friendly fire na galing sa rescuers. Ang mga survivors naman ng trahedya umupo sa witness stand gamit ang miniature version ng tourist bus at ang scale model ng paligid ng Quirino Grandstand. Ikinuwento ng mag-asawang sina Lee Yik Biu at Lee Fung Kwan kung paano sila gumalaw mula sa bus hanggang sa pinalaya sila ng hostage taker. Pinaupo din bilang witness ang ilang pinakawalan na si Fu Chang Yilay. Ipinakwento rin sa kailang tatlo ang mga laging gawi, mga binitiwang salita ni Mendoza at kung ano ang dalan nitong armas. Dahil kaso ito na hawak ng Coroner's Office ng Hong Kong, binubusisi ang lahat ng detalye para masiguro kung paano namatay ang mga biktima. Ang resulta kasi ng kasong ito ang pagbabasehan kung sino-sino ang pwedeng sampahan ng criminal at civil case. Pero kahit coroner's case ito, hindi maiwasang mapag-usapan ng ibang detalye labas sa layunin ng naturang korte, lalo na rin ang matinding emosyon. Kahapon, 6 na kaanak ang umupo sa witness stand upang i-identify ang 8 namatay sa Manila bus hijacking noong Agosto. Kasabay ng emosyonal na pag-alala sa mahal nila sa buhay ay ang pagsabi ng masamang eksperyensa nila nung sinundo nila sa Maynila ang bangkay ng mga biktima. Kanina ay nagpahiwatig din ang coroner at judge na si Michael Chan PQ sa posibilidad na sa video streaming na lamang mag-testify ang mga Pinoy witnesses. Lalo daw yung 18 nagpadala na ng kailang written statement sa korte ukol sa insidente. 25 araw ay tinakda para sa pagdinig ng kasong ito pero sabi nga ng judge kanina, maaring matapos agad ito dahil napapabilis na ang proseso at hindi nga darating ang mga Pinoy na witness. Mula dito sa Hong Kong, Jovi Francisco, News 5. Kung gaano siya kasigurado sa ilang opisyal na idinawit niya si Milagro sa pondo ng AFP, hindi naman ganun kakumpiyansa si dating AFP Budget Officer George Rabusa sa pagdawit kay Congressman Gloria Arroyo. Kung bakit free si Cabian, ikwento mo. Mahirap daw idawit si dating Pangulong Gloria Arroyo sa mga anomalya sa Armed Forces of the Philippines. Giit ni retired Budget Officer George Rabusa. Tanging si dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes at iba pang matataas na pinuno ng AFP ang kaya niyang ituro. May approval na yan sa taas. Taas? Sino ba yung taas? Eh di ba pwede namang second floor yan o third floor o langit. Not necessarily GMA. It's unfair naman kay former President, now Congressman Arroyo, na ililing ko siya dito na wala naman akong katibayan. Sa affidavit ni Rabusa, sinabi niya na 2004 pa lang na ihayag na niya sa isang kaklase sa PMA at dating congressman na si Rolex Suplico ang lahat ng kanyang nalalamang hokus-pokus sa militar. It did not materialize simply because nag-ano na rin ako, nag-back out na ako. Pero mahirap na eh. Ayaw ng wife ko, sabi nga. Yun na lang sinabi ko. But actually natatakot ako. Di kalaunan ay nagbago ang isip ni Rabusa at sunod na lumapit kay dating DNR Secretary Mike Defensor. Sabi niya, ako nang bahala, Colonel, tulungan kita and makakarating to kay President. Pero wala ring nangyari sa kanyang revelasyon. Pakiramdam pa ni Rabusa, pinigilan ang paglabas niya para hindi na makagatong sa impeachment complaint kay PGMA noon. Tumahimik kasi yung impeachment eh. Ibig sabihin nun, hindi na ako relevant. Yung gravity ng nalalaman ko about corruption, makakatulong sa siguro sa pagbagsak ng current administration. Sinubukan niyang pumasok sa politika para mailahad pa ang mga anomalya sa AFP, pero di siya sinuwerte. Nagkataon namang may nakilala si Rabusa sa kasino na may koneksyon kay dating Pangulong Estrada, kaya dito na siya umasa ng tulong. Pero naunsyami ang pagkikita sana ni Estrada at Rabusa dahil na rin sa isang pagbabanta. A senior
intelligence officer na tinatanong niya, saan ka pupunta? Bakit pupuntahan mo si ERAP? So sabi ko, sir, paano niyong nalaman? Sabi niya, siyempre, nasa intelligence community ako. Ang pagpasok ng Administrasyong Aquino at pagbubukas ng investigasyon ng plea bargaining agreement ni AFP Controller Carlos Garcia ang naging tamang tiyempo raw ni Rabusa para ilabas ang korupsyon sa militar. Pero gaya ng Malacanang, tikom muna ang bibig ni Rabusa tungkol sa isang mas malaking misteryo, ang posibleng protektor ni AFP Controller Carlos Garcia sa nangyaring anomalya. Fitzy Cabial, News 5. Deadman naman ang kampo ni dating Pangulong Gloria Arroyo sa panibagong pahayag ni Colonel George Rabusa. Sabi ng tagapagsalita ni Arroyo na si Elena Bautista Horn, hindi na kailangan magkomento pa ng dating Pangulo. Mismong si Rabusa na raw kasi ang nagsabi wala namang kinalaman si Arroyo sa katiwalian sa AFP. Tikom din ang bibig ang sinasabing dating troubleshooter ng Administrasyong Arroyo na si ex-Secretary Mike Defensor. Si Defensor ang umano'y pumigil noon kay Rabusa na magsalita tungkol sa nalalaman niya sa anomalya sa AFP funds. Posibleng di na magbigay ng pondo sa Pilipinas ang ilang multilateral agencies tulad ng World Bank kung mapatunayang dinekwat ang pera para sa Philippine Peacekeeping Forces na pinadala noon sa East Timor. Gerard de la Peña, ikwento mo. Nanganganib mawala ng pondo ang Pilipinas ayon sa Transparency International. Mangyayari oras na mapatunayang winaldas ang pondo ng United Nations para sa peacekeeping forces ng Pilipinas na dinestino sa East Timor noong 1999. I'm afraid that this will result in the reduction, if not suspension, of the grant by the UNDP. Naging kahina-hinala raw na di dumaan sa Bureau of the Treasury ang 2.4 billion peso fund mula sa UN. Pero sabi ng Bureau of the Treasury, hindi na raw kailangang dumaan sa kanila ang grants mula sa United Nations. Bawat sundalong ipinadala sa East Timor noon ay dapat nakatanggap ng allowance sa $1,028 buwan-buwan. May pondo ring nakalaan para sa mga gamit. Pero reklamo ng mga sundalo, kulang daw ang napunta sa kanila. Sabi ng UN, handa silang magbigay ng tulong para imbestigahan kung saan napunta ang pera para sa mga sundalo. Sa Transparency International Corruption Index noong 2010, nasa 134th na ranggo ang Pilipinas sa 176 countries pagdating sa korupsyon. Ibig sabihin nito, highly corrupt ang bansa. Nakatakdang magpatuloy ang investigasyon sa Senado sa maanumalyang pondo, kabilang na ang sinasabing nakangkong na pondo sa UN Peacekeeping Forces natin sa darating na Biyernes. Gerard de la Peña, News 5. Oras na po para sa aksyon sa kasaysayan ngayong Martes, February 15. Simulan natin sa taong 1872 sa Pilipinas. Sinintensyahan ang kamatayan ng tatlong paring sina Padre Mariano Gomez, Jose Maria Burgos at Jacinto Zamora, o mas kilala natin sa Gumburza. Nakilala ang Gumburza sa pagsulong ng pantay na karapatan at pagtingin para sa mga paring Pilipino. 1898 naman sa Cuba. Sumabog ang U-ship na Maine sa Havana Harbor. Halos 300 sakay nito ang namatay sa insidente. Hinala ng mga kano, Kastila ang may pakana ng pagsabog. Pero 78 taon matapos ang insidente, nalaman sa isang investigasyon na ang tunay na dahilan pala ay ang sunog na aksidenteng sumiklab sa imbaka ng mga baril sa loob ng barko. At noong 1903, sa Amerika, unang lumabas sa mga tindahan ang Teddy Bear. Kinuha ang pangalan nito sa nickname ni dating US President Theodore Roosevelt na mahilig sa bear hunting. At yan po ang ASK. At narito naman ang recap ng mga balita. Effectively allowing the Justice Committee of the House of Representatives to proceed with the impeachment proceeding. Impeachment case laban kay Ombudsman Mercedes Gutierrez may go signal na ng Korte Suprema. Mga kongresista, kakaririn daw ang pagdinig sa kaso. May 2,000 pamilya sa Bahay Toro sa QC na abo ang mga tirahan. Dating Military Budget Officer George Rabusa, wala raw hawak na ebidensya para idiin si GMA sa katiwalian sa AFP. Hong Kong Court planong kunin ang testimonya ng mga Pinoy na nadawit sa Luneta hostage crisis sa pamamagitan ng internet. Sa Action Sports, Manny Pacquiao at Sugar Shane Mosley muling nag-face-to-face.
So lininaw ni Manny Pacquiao yung haircut niya hindi inspired by Justin Bieber. Bruce Lee. Bruce Lee. Bruce Lee. Hindi rin kasi siya Bruce Lee, pero hindi rin naman siya Justin Bieber, in fairness. Sabihin ko sa kanya. At yan pong Connect ay 5 minuto ng maaaksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Dahil higit sa balita, aksyon. Willing-willing na.